Samantala, ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan, iniimbak o ibebenta na lang na bigas ang mga naaaning palay. Naritong report. Imbes kumita sa katatapos na anihan ng palay, lugi pa raw ang karamihan sa mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa mababang buying price ng palay. 9 pesos hanggang 10 pesos ang buying price ngayon ng wet o fresh palay o yung bagong aning palay, habang nasa 14 hanggang 15 pesos naman ang dry o clean palay o yung palay na naibilad na sa araw. Malayong malayo ito sa buying price ng palay sa nakalipas na mga taon na aabot sa 18 pesos hanggang 24 pesos. Malaking lugi, madam. Wala nang tubo yan. Kaya wala lang tubo. Ay mataas ang presyo ng mga ginagamit sa bukid, lalo na yung mga pataba. Dahil sa mataas na presyo ng palay, imbis na ibenta sa mga traders, ay iniimbak na lamang ng mga magsaka ang mga na-harvest na palay o di kaya ay ipinapagilig na lamang at bigas nang ibinibenta sa mga consumer. Odds na lang po. Kaya Pagkain lang, para pamilya na lang. Kaya sa malugi pa. No? si Mang Orlando naman, iimbak na lang muna ang mga palay at sakaling tumaas ang presyo ay sa kanya ibebenta sa traders. Parang mababa kasi binabarat na ang mga traders. Ayon sa Samaang Industriya ng Agrikultura o SINAG, hindi kasalanan ng mga trader ang mababang presyuhan ngayon ng palay. Kasi kung traders ka, titingnan mo kung anong bibiliin mo eh. Yung finished product na 25 pesos pwede mong mabili na tapos na, bigas na. Or yung palay na bibiliin mo, tapos igigiling para maging bigas. Kung magtutuloy-tuloy ang mababang presyuhan ng bigas sa ibang bansa, malaki ang posibilidad na sumadsad pa ang presyo ng palay sa bansa. Maliban kung tataasan ang taripa ng imported rice. Sa ngayon kasi, 15% lang ang ipinapataw na taripa sa imported rice. Pero kung ibabalik sa 35% ang taripa sa mga imported rice, ay makakatulong ito sa mga magsasaka na mapataas ang buying price ng palay. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.